Hello sa inyo mga katropa. Ngayon, ako'y nagbabalik muli para sa ating reaksyon at komentaryo dito sa viral na issue sa bayan ng Pilipinas. Wow! At ito nga pala ay issue ng Paxilica. Ano ba yung Paxilica na yan? Okay? Sobrang viral niya ngayon dahil ito ay tungkol sa AI data centers na grabe kung kumonsumo daw ng tubig. So, ang ating video na re-reaction ay galing kay Magkano. Tapos ito ay, ang pangalan ay The Truth About Paxilica. Aagawan ba tayo ng tubig? So, simulan na natin to bago pa simulan ng iba. Let's go. Oy, ba't wala? Yan. Alam niyo ba yung Paxilica? What is Paxilica? Paxilica? Let's talk Okay, about shout out kay Paxilica. Carlos. Tapos yung iba dyan sinusuportahan yung Paxilica. Lang mas magrereklamo kayo sa tubig pagdating ng Paxilica sa Pilipinas. Mauubos na daw ang tubig sa Pilipinas dahil sa Paxilica. Grabe. Dahil daw sa laki nito, magkakasya daw ang 444 Philippine Arena sa lupang tatayuan nito. Ano nga ba ang Paxilica? At bakit What the- kailangan kang Grabe, mauubos ng AI ang tubig. Hindi ba pwedeng tubig sa karagatan ang kunin, di ba? Hindi ako nagbibiro ha. Kung yun yung ating concern, doon natin sila pakuhanin sa dagat, no? Sa West Philippine Sea at sa Pacific Ocean, dito sa may East Sea. Oh, walang problema doon kung sa dagat sila kukuha. Alam nyo naman na ang ating planetang Earth ay binubuo ng 79% ay tubig, no? Hindi ako nagkakamali ha. 70% basta na doon yun ay tubig. So, napakadami. So, walang magiging problema tayo kung tubig lang man yung ating problema. Sana tubig dagat yung kunin nila. Pero ibang usapin na to kung fresh water yung kukunin nila. So, magkakaubusan talaga tayo ng tubig nito. Especially kung tagtuyot. Okay? So, medyo malaking problema talaga yan at maraming aangal dyan at kokontra. So, nakikita na nga natin sa social media. maging aware dito bago maging huli ang lahat? Ano ba itong Paxilica? Paxilica! Ang Paxilica ay isang dambuhalang project Grabe, ng dambuhala. 14 countries sa pangunguna ng Amerika. Amerika pala ang may ano nito, may pakana kung bakit may Paxilica. Diba? Guys, Daw itatayo ito para gumawa ng maraming computer chips. wow! Computer chips. So, maganda yan, no? Actually, para yan sa technology natin ngayon. Especially sa AI nga ni. Oh. Ang problema lang nito yung magiging epekto nito at side effect kumbaga sa buhay natin, di ba? Pero magandang ano nito. Yung goal naman nito is maganda. No? I-upgrade pa yung ating technology to the most high-tech and baka paggawa pa ito ng trabaho. Diba? Ang inaano nga lang natin, kaya maraming kumukontra yung mga pro-nature environment is nagagalit nga sila. Well, nakakagalit nga naman talaga kung sisirain nila yung ating kalikasan para lang dyan sa AI na yan, di ba? Hub para sa mga computers. Okay, so dapat isa lang alang din nila yung ating environment. For me, ha? AI, data centers, at iba pang makabagong technology. Sumali ang Pilipinas noong April 16, 2026. At ang unang malaking project ay planong itayo sa New Clark City, Tarlac. So, sumali Hindi pala lang ang ito Pilipinas. isang malaking computer building ha, isang syudad ito. Wow! Lupang inilaan para sa Paxilica ay 1,619 hectares. Wow! Okay, para ma-imagine mo kung gaano kalaki yan, think of a basketball court. Alam mo bang magkakasya na sa Paxilica ang 38,500 na basketball court? Ganyan siya kalaki. Kasya na din dito ang isa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang Mall of Asia. Grabe. Pero imo-multiply mo sa 101. Oh my goodness!
Ganyan kalawak ang lupa niya. Aray mo! Times 101. Yung laki daw ng Mall of Asia, i-times mo sa 101. Sobrang laki nun, ha? Grabe. Liban sa kakainin nitong malawak na lupain, lalamon din ito ng napakaraming tubig. So, yan nga yung sinasabi nila. At kukuha pa nga doon ng tubig, fresh water. Kung hindi sa dam, sa ilalim ng lupa, sa deep well, o kaya sa ulan. So, maganda lang sana to kung, halimbawa, sa baha sila kukuha ng tubig. No? Ayun, maganda yun. Ang problema mo, kung yung dam ang pagkukuhanan, yan yung kinukuhanan ng Manila Water at ng ibang mga water distributor dito sa Pilipinas. So, ano na mangyayari sa atin? Mauubusan tayo ng tubig? Oh my goodness, di tayo papayag yan. Diba? Kaya, walang problema sana dito kung talagang sa ano sila kakukuha ng tubig. Lalo na ito namang New Clark City na to malapit sa dagat. Diba? Sa Pampanga to O, dito kayo kumuha sa dagat, karagatan, tubig alat. Then, i-convert nyo sa fresh water kung kailangan fresh water ang gamitin dyan sa mga chips. Diba? Tubig na iniinom mo at maaaring maging numero 1 kaagaw mo sa fresh water. Wait muna, paano nangyari yun? Di ba puro computers naman yung nasa loob niyan? Well, ganito kasi yan. Ang Yun nga din yung pinagtataka ko. Pero, alam naman natin na mga computers, lahat ng gadgets or gamit na gumagamit ng kuryente is umiinit talaga yan dahil meron tayong tinatawag na conversion heat loss. So, hindi lahat ng power ay napupunta sa paggawa nito ng mga diba? So, yun na yun. Tuloy natin. malalaking data center ay puno ng computers na tumatakbo ng 24/7. At dahil sobrang init ng mga machines, kailangan silang palamigin gamit ang tubig. Ang Yes. isang malaking hyperscale data center ay maaaring gumamit ng hanggang 5 million Oh my gallons goodness. ng tubig kada araw. Katumbas na yan ng 19 million na litro ng tubig. Uulitin ko po, araw-araw yan. Meanwhile, sabi naman ng gobyerno, sapat daw ang tubig. Pero sa totoo lang, hindi words of assurance ang kailangan natin. We need actual numbers. Saan nyo kukunin ang tubig? Yes. Ilang milyon kada araw? Ilang porsyento ang i-recycle? At anong mangyayari kapag nagtagtuyo? Dito papasok yung mga sinasabi ng mga tao na Hindi naman mauubos ang tubig. Nag-i-evaporate lang, tapos uulan ulit. okay, para Ano naman? lang ha. Totoo na umiikot Yes. ang tubig sa water cycle. Pero hindi ibig sabihin na unlimited ang fresh water. Kapag nag-evaporate ang tubig sa data center, hindi siguradong babalik agad iyon sa Clark. Pwede itong umulan sa dagat, sa ibang bansa, o sa lugar na hindi naman natin mapagkukunan ng inuming tubig. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, mawawala bang tubig sa mundo? Dapat ang itanong mo, may sapat pa bang malinis na tubig dito Yun. kapag kailangan na ito ng mga tao? Dahil Yun, di ba? Kailangan natin malinis na tubig, hindi tubig pulasi. Diba? So, yun ang labanan pala doon. Kailangan malinis ang tubig. No? Ang tingin ko hindi basta-basta tubig ang ginagamit sa pagpapakul ng mga system, no? Especially gumagamit ng kuryente. Ang ginagamit nila ay yung non-conductive, yung walang minerals sa loob mismo ng tubig, ng isang substance. So, ang tubig na yun, kung di ako nagkakamali, distilled. Tama ba ako? Distilled water yun? Or purified? So, check natin. Hindi tayo sure rin. So, yung non-conductive na so, check natin. ang fresh water na madaling makuha ay Yes. limitado. At habang tumataas ang demand, tumataas din ang panganib ng water shortage. Maliban sa tubig, magiging kaagaw na din natin ang pack silica pagdating sa kuryente. Hindi lang kasi tubig ang kailangan ng data centers. Napakalakas Okay, correction. Ang tubig na nilalagay sa mga computer, sa mga gumagamit ng electronics ay purified. So, tinatawag itong
non-conductive waters, ultra pure water, deionized water. So yun na. Okay? Ginakuha na kayong kaalaman. din nilang kumonsumo ng kuryente. In fact, sa bansang Ireland, umabot sa 22% ng buong metered electricity consumption ng bansa nila ang ginamit ng data centers noong 2024. Grabe. Mas malaki pa yon kaysa sa konsumo ng lahat ng urban household nila na nasa 18% lang. Ngayon, isipin mo mangyayari ito sa Pilipinas. Sa tag-init nga lang El Nino, alam nyo, di ba tagtuyot yun? Nagkakaubusan ng tubig, paano pa niyan kapag ka nagka-AI? So una maapektuhan nito yung mga taga Pampanga sa Clark, no? Diyan sa norte. Siyempre buong Pilipinas maapektuhan, di ba? Napakamahal na ng kuryente ngayon, tapos magdadagdag pa tayo ng napakalaking tech zone na kailangan may kuryente 24 hours a day, 7 days a week. Kaya dapat malinaw, saan manggagaling ang power? Renewable ba yung gagamitin nila? May sarili ba silang planta? At sino ang magbabayad sa kailang grid upgrades? Baka mamaya silang gagamit. Pero tayong mga consumers na naman ang sasalo ng gastos. Ang Oh my importanteng goodness. tanong, bakit kailangang maging concern ka sa Pax Silica? Well, may direktang epekto ito sa'yo. In fact, sa ibang bansa, So ano yung direktang epekto kung bakit meron tayong pakialam dapat sa Paxilica? Ano yan? hindi na sila nagpa-petiks-petiks pagdating sa mga data centers. Example yung sa Chile, alam mo bang kinailangang baguhin ng Google ang data center nila doon dahil masyadong maraming tubig ang gagamitin? Nakakaranas sila ng tagtuyot doon. Sa Netherlands naman, nilimitahan nila ang malalaking data centers dahil kulang na ng lupa at kuryente. Take note, ang mga bansang nabanggit ko, hindi sila kontra sa technology. Nag-ingat lang sila bago pumayag. Ganon din dapat tayo, hindi basta oo ng May tanong ako, naisip ko habang nanonood ako. Diba? Kung pag-uusapan lang na naman natin ay para hindi mag-overheat ng computer ng mga AI, no? Sa warehouse is, bakit hindi sila gumamit ng aircon or freezer? No? Well, I think ang pinakang ano dito is aircon talaga. No? Ba't hindi sila pwedeng gumamit nun? Kung cooler lang naman yung usapan. No? So, yan yung ating malaking katanungan din. oo. So, kung alam nyo, i-comment nyo sa baba. Kayo mga nakapanood. Now, to be fair, meron bang positive side ang Pax Silica? Well, meron naman. Gaya ng maraming Okay, construction meron daw. jobs. Tapos pagkakataong magkaroon tayo ng mas malaking papel sa global AI at semiconductor industry. Pero dapat itanong natin, ilan ang permanenteng trabaho na mapoprovide nito? Yun Tapos, ilan ang mapupunta sa mga Pilipino? And of course, magkano ang Eh, sahod? magkano? Hindi sapat ang maraming trabaho kung kapalit nito ay tubig, lupa at kalikasan. Yes. Linawin ko lang hindi masama ang development at hindi masama ang pagnanais na gawing technology hub ang Pilipinas. Pero delikado ang isang dambuhalang project Delikado kapag ang talaga. nakasalalay na ay mga basic needs nating mga Pilipino gaya ng inuming tubig at kuryente. All because of AI. Never siyang magiging worth it. Kaya ang dapat na maging panawagan natin, ilabas ang buong plano yan. ng Pax Silica bago permahan. So, dito na nagtatapos ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. See you in my next vlog. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for my videos. Bye-bye! Sa tingin mo, ang Pax Silica ba ay biyaya o sumpa?